Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Palasyo iginiit na hindi nakikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC kaugnay sa pagtulong ng DOJ sa mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sports balita, Alex Yala pasok sa semifinals ng Eastbourne Open. At saan pa nga ba iwinagayway ng mga revolusyonaryo ang bandila ng Pilipinas sa Antique noong panahon ng Kastila? Alamin! Magandang balita sa mga motorista. Asahan ang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa inaasahang pagbaba ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay na rin sa 4 na araw na kalakalan sa Means of Platts, Singapore, 1 peso hanggang 1 peso and 40 centavos ang maaaring rollback sa gasolina. 1 peso and 60 centavos naman hanggang 2 pesos and 10 centavos sa diesel, habang 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos naman sa kerosene. Dahil ito sa pag-anunsyo ng ceasefire ni US President Donald Trump sa girian ng Israel at Iran. Una nang sinabi ni DOE Officer in Charge Sharon Garin na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo matapos ang utay-utay na dagdag singil sa presyo ng petrolyo. Iginiit ng Malacanang na hindi pakikipagtulungan sa International Criminal Court ang pagtulong ng pamahalaan sa mga testigo ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Duterte. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Kahit na may basbas ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtulong ng Department of Justice sa mga individual na tetestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, nanindigan ng Malacanang na hindi ito maituturing na pakikipagtulungan ng Pilipinas sa naturang korte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi direktang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC ang pag-assist sa mga testigo na umaasa ng hustisya kaugnay sa War on Drugs campaign. Ito ay sa kabila ng pahayag kamakailan ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na bibigyang proteksyon ng DOJ ang prosecution witnesses. Ay basbas ho ito ng Pangulo. Yun po ay, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. So Nauna nang sinabi ng Justice Secretary na hindi bababa sa 3 ang hihaharap na witness ng prosecution team sa ICC at pawang nasa ilalim sila ng pangangalaga ng DOJ. Matatanda ang 2019 pa nang naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute na siyang bumuo sa ICC. Samantala, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang prosecution team dahil sa pagtutol nito sa hiling na pansamantalang kalayaan ng kanyang ama habang nakabinbin ng kasong crimes against humanity laban sa kanya. Muling iginiit ni VP Sara na hindi may tuturing na flight risk ang dating Pangulo dahil sa edad nitong 8 years old at malabo ring takutin nito ang mga prosecution witness. We all know the list of witnesses because we have information coming in from the investigations conducted by ICC investigators here in the Philippines, and he hasn't done anything for the past 2 years. Tinawag pang injustice o kawalan ng katarungan ni VP Sara ang pagkakadetain sa kanyang ama na lagpas 3 buwan na sa ngayon. Well, as I said, the ICC is all about human rights and justice, and we don't see it in the case of former President Rodrigo Duterte. He has been in detention for more than 100 days without recourse for bail, and now his petition for interim release has been vigorously opposed without a legal reason by the prosecution. Michelle Guillam para sa All TV News Channel 2. Pasok na sa semifinals ng WTA Eastbourne Open si Pinay tennis star Alex Yala.
matapos dominahin ang world's number 42 na si Diana Yastremska ng Ukraine. Hindi lang magandang laro kundi dinumina pa ni Ayala ang quarterfinals match laban sa world number 42 ng Ukraine bago ang Wimbledon. Sa 2 sets ng laban, ipinakita ni Ayala na mas pursigido itong makapasok sa semifinals. Natapos ang laban sa score na 6-1, 6-2. Makakalaban ni Ayala sa semifinals si Varvara Gracheva ng France na kasalukuyang pang 111 sa world rankings. Umangat din si Ayala sa world rankings mula rank 74, umakyat ito sa number 68. Dahil happy ang weekend, may bagong mga programang hatid ang All TV 2 sa inyo. All in ang weekend offering ng All TV2 sa darating na Sabado at Linggo. Magiging makulay ang alas 6 ng gabi nyo kasama ang pambansang host na si Luis Manzano sa programang Rainbow Rumble, Sabado at Linggo, 6:15 p.m. Sumama sa kanilang journey hoping makahanap ng kamatch at kaspark sa reality show na Sparks Camp, Saturday at Sunday, 7:15 to 8:30 p.m. And last but not the least, handa na ba kayo? Dahil handang-handa na ang All TV2 sa pagdating ng award-winning broadcast journalist Karina Sanchez para sa mga kwentong may K. Rated Karina tuwing linggo, 8:30 p.m. to 9:30 p.m. Kaya maagang magapunan. Manood na all sa weekend block ng All TV2. Tinunton ng grupo ng mga historiador sa Antique ang bandila na umano'y unang iwinagayway ng mga revolusyonaryo sa araw ng kasarinlan sa Kabisayaan. Pinakaiingatan ng pamilya Abellon ang bandilang sumaksi sa himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila sa Antique. Narito ang report. Sa San Jose Antique, natunton ng grupo ni Errol Santillan ang makasaysayang watawat na ginamit umano ng mga revolusyonaryong Pilipino sa Visayas laban sa mga Kastila. Ang bandila raw na ito ang unang iwinagayway at itinirik sa Kabisayaan nang idineklara ni Emilio Aguinaldo ang araw ng kasarinlan sa buong Pilipinas. Ang bandila, salinlahi na sa pamilya ni Colonel Ruperto Abellon, second in command ni General Fullion, ang puwersa ng mga revolusyonaryong Pilipino sa Visayas laban sa mga Kastila. Ang watawat pinakatatago naman noong pagpasok ng American colonial era. Although, I should say, na during the American period, di ba naglaban ng ang Pilipinas at saka Kastila nung nag-report ang ating mga revolusyonaryo, mga Pilipino. You could not display that Philippine flag during the US regime. Wala yan. So hindi yan nakikita sa paningin ng publiko hanggang noong liberation na. Sinukat ng grupo ni Santillan ang watawat. Mas malapad sa watawat natin ngayon. Lumang-luma na at kupas na ito. Tanda ng pagiging saksi sa pagsusumikap ng mga revolusyonaryo na makamtan ang kasarinlan. Digging further, just lately, the National Historical Commission had sponsored or commissioned a local historian, Professor Aida Mirasol Ricarce, yung mga researches niya kay General Fullion. Okay. Nang dumating si Napoleon doon sa tip almost ng Panay, the western side of Antique, sa Pandan, Colonel Ruperto Abellon, as a background, was the second in command to General Leandro Fullion, who was then, during that time, in 1898, led the expeditionary force sent by General Emilio Aguinaldo to spread out his influence, not only sa Luzon, kundi pati na rin sa Visayas via nga dito sa Antique. Ang bandilang ito hindi lang daw isang beses iwinagayway. Iwinagayway din ng imasaker ng mga revolusyonaryo ang mga Kastila. Taliwas sa sinasabi ng marami na kailanman hindi nanalo ang puwersa ng Pilipino sa Espanya. Sa piging ni Don Juan Magbanua Javier, presidente munisipal ng bayan ng Kulasi, pinagplanuhan ito ng mga revolusyonaryo sa tulong na rin ng pamilya Javier.
on the eve of the 19th of October, nung lasing na ang mga Espanyol at saka tulog na nga yung iba, the Tiradores mutinied. At saka yung mga revolusyonaryo na andidiyan lang sa paligid, attacked and massacred the Spanish soldiers. There was jubilation in the entire town of Culasi. And it was during that time again, this time, monumentous flag raising was held Okay. in Culasi. Ang kasaysayan ay hindi laging nasusukat sa aklat. Minsan, nasa mga larawan ito, nasa mga lumang kamay, sa lumang bahay at sa lumang alaala na sinusuportahan ng pagsasaliksik. Naniniwala ngayon ang grupo ni Santillan na sa Antique unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa Kabisayaan. Sa ngayon, susulat ang grupo ni Santillan sa pamahalaang panlalawigan ng Antique upang suportahan ang tuklas na ito at kilalanin hindi lamang sa lalawigan kundi maging ng National Historical Commission of the Philippines. Simula Lunes, mas pinaaga na ang mabibilis na balitang ihahatid namin sa inyo. Mapapanood na po ang Mabilis Lang To, 4:45 na ng hapon. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!